Itong mga time nga na to, wala sana akong balak sumama kay Elena sa unit. Kaya lang naalala ko, ngayon nga pala yung simula nga ng Pyro Musical sa MOA. Alas 10 nga ng umaga, umalis na nga kami ng bahay. Then nagbilin nga ako kay Geraldine na siya na nga yung mag-o-open muna ngayon ng shop nga dahil aalis nga ako. So kapag ka ganitong katanghalian nga ng tapat, wala ngang masyado kang makakasabay sa kalsada. Kaya dire-diretso lang yung biyahe nga namin at mabilis lang kaming nakarating ng Shell. Yung sunod nga naming guest na gawa na ng gap ni Elena kaya hindi na nga kami pupunta ng admin. Kapag ka weekend nga, binibigay ko na lahat sa kanya yung magche-check-in para nga mas maaga ngang mapagawa ng gap kasi nga wala ngang admin ng weekend. Pero pag Saturday, meron naman sila half day lang. Sa pagpasok nga namin ng unit, wala nga kaming masyadong nilinis. Kasi nga yung gumamit nga nito, isang tao nga lang nga siya. So yun, galing nga siya ng airport. Gusto sana niyang mag-extend, kaya lang sabi ko nga meron nga kasing kasunudan na booking, kaya hindi nga pwede. Kaya ang nangyari, naghanap pa sila ng mapag-i-stayan nga dito, malapit nga lang din sa MOA. So yun nga, pagkatapos nga namin maglinis nga na Elena, nag-disinfect nga ako. Nag-spray nga ako sa bawat sulok nga ng unit. Alas 2 na nga ng hapon to, wala pa nga yung guest nga namin. Pagkatapos nga namin kumain nga ng tanghalian, si Elena nga nakaidlip nga. Kahit ako, nakaidlip din naman ako nung habang naglalaba nga si Elena ng mga towel. So yun, ganun nga yung ginagawa nga niya kapag ka maglilinis nga siya tapos merong nga kasunurang guest. Sa 2 oras nga habang nag-aantay nga sa kasunudang guest, nakakapagpatuyo nga siya dyan ng mga punda, towel. Tapos minsan kapag 12 hours lang yung mga guest, nagde-vacation lang sila or overnight. Ayun, dun nga siya nakakapaglaba nga ng mga kumot at ng mga bedsheet. So, depende pa rin yun kapag wala ngang mag-o-occupied nga ng unit. Inabot nga kami ng 4:30 sa pag-aantay nga ng guest nga namin. Pero nag-update naman sila na malilate nga sila. Dapat nun, alas 2 yung ano nila, yung check-in. Ay, wala pa. Mag-aalas 5 na nga dumating nga yung guest nga namin kaya dun pala nga kami nakalabas. Diretso nga kami ng MOA nito. Ang sabi ko nga kay Elena, kakain nga muna kami nga kasi nagugutom na din talaga ako. Hindi rin kasi kanin yung kinain nga namin ng tanghalian. Sa KFC na din nga kami kumain. Natutuwa din nga kami ni Elena na medyo late na rin dumating nga yung guest nga namin. Kasi meron pa nga kaming natambayan. Kahit nga late na silang dumating, ang check out pa rin nila kinabukasan 12 pa rin. Kasi yun talaga yung pinaka-regular hour nga ng check-in at check-out. So hindi naman namin nakasalanan kung na-late nga sila. So pagkatapos nga namin kumain, sabi ko nga kay Elena, doon kami pupwesto sa may Sky MOA. Kasi doon namin balak manood nga ng Pyro Musical. So yun, pagkaakyat nga namin, bawal palang pumasok kapag wala kang ticket. Sarado pala siya ng mga ganitong time, kaya bumili na lang din nga kami ni Elena nga ng ticket para nga makapasok kami. 200 pesos nga per head yung ticket na nabili nga namin. At ayun na din nga yung pinakamababa. So yun nga, pag gusto mo ang manood ng Pyro Musical nga dito sa MOA at gusto mong mag-VIP, nasa 3,000 yung price niya, and then meron ding tag 500, merong tag 400. So yun, dito nga sa Sky MOA, 200 nga yung price nga dito. Bali, nasa taas kami. Ang medyo problema nga lang nga dito, hindi namin makikita nga yung pinakababa. Pag-akyat nga namin dito sa taas, nagsa-sunset na nga, talagang nag-aagaw na nga yung dilim niya at liwanag. Kung maagang dumating nga yung guest nga namin, ang plano nga namin, dun kami sa may seaside maglalakad, sa may Baywalk, para habang nag-aantay nga ng Pyro Musical. Nung umakyat nga kami dito, kakaunti pa lang yung tao, pero habang dumidilim nga, dumadami na din yung tao. Habang papalapit na nga yung oras, pa isa-isa merong fireworks na pumuputok. Akala nga namin 7:30 magsisimula na, pero 8:30 nga nagsimula yung Pyro Musical. So yun, bago nga magsimula yung Pyro Musical, halos na puno din nga dito sa taas. Yung iba nga nakaupo na lang nga din sa floor kasi nga kitang-kita naman. So ito nga yung first time na manonood nga ako ng Pyro Musical dito sa MOA. And ito nga, napapanood ko nga lang nga to sa TikTok. Ito hindi ko alam kung once a year lang siya nagaganap nga dito sa MOA. So itong time nga na to, ito nga yung first day. At magtatapos nga siya ng April 11. So yun, every Saturday nga to. Nung time nga na nanood nga kami ang maglalaban, Italy versus France. Kahit sa Baywalk nga yung pinaka-event nga nito, dito nga sa taas nga ng MOA, rinig na rinig siya kasi nga may mga speaker naman. 10 minutes nga bago nga magsimula, nag-intro nga sila ng fireworks at tuwang-tuwa nga kami.
So yung unang sumala nga dito, yung Italy nga. Guys, kayo na lang. 9:30 nga natapos yung pyro musical. 20 minutes din every perform ng country. Kaya sobrang na-enjoy din talaga namin yung panonood nga namin. Sabi nga ni Elena, sulit na sulit nga daw yung 200 pesos na binayad nga namin. So yun nga, sa parking lot na nga kami dumiretso kasi nga may motor nga kaming dala. Hanggang sa shop nga ako hinatid nga ni Elena, and si Gerald nga yung naka-duty. Siya lang nga mag-isa kasi nga umuwi na nga si Geraldine. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!